Gusto kasing pumorma, wala nang pambili. Anong sinabi mo? Ayos ka magsalita! Bakit? Totoo naman, di ba? Nangilig mong pumorma ng mga gamit kahit hindi naman sa'yo. Ikaw sumusobra ka na ha? Kung hindi na ako nagkapamilya, kaya ko rin bilhin yan. Bakit? Kasalanan ko ba hindi mo nabibili yung mga gusto mo? Kasalanan mo kasi nag-asawa ka agad na maaga mo talaga! Sige kayong dalawa! Kung magkaway kayo, parang wala ko sa raman nyo! Sige, magpatayin na kayo! Ikaw rin! Umuwi ka na! Ikaw, tumigil ka na ha! Tol, O kuya. balita ko, bumili ka daw ng motor. Oo kuya. Second hand lang naman. Para may magamit naman si tatay dito sa bahay. Pwede ko bang hiramin? Baka rin sundo ko lang kay Tyron. Kuya, kaya ko nga binili yung para kay tatay. Tapos hiramin mo. Ang damot mo naman. Babalik ko rin naman agad pag natid ko lang si Tyron sa school. Kayo na lang ni tatay mag-usap. Bibili rin sana ako kaso kulang yung pera ko eh. Kung gusto mo, peramin mo na lang ako ng pera. Bakit? Magkano na lang ba yung kulang mo? Second hand lang din yung bibilin ko. Meron na akong 10,000 dito. Bakit? Magkano ba yung bibili mong motor? Yung tropa ko, meron kasing binibenta sa akin ng motor. 30K lang. Makinis pa yung motor. Mukha pang bago. Ano ba yan? Ang laki pa pala ng kulang mo kuya. Pag-ipunan mo muna kaya. Di kita kaya pairamin ng 20K. Sige na nga. Basta, papayaran mo sa akin yung bagong motor mo ha. Basta ibalik mo din agad sa kaingatan mo. Oo naman. Sige tol ha. Ang bait mo talaga. Kuya talaga. Boss, para! Uy tay! Mano po? Akala ko ba may pasok ka ngayon? Wala po tay. Saan po kayo galing? Sira po ba yung motor? Nako, may binili lang ako sa bayan anak. O bakit naka-tricycle kayo? Di ba binilang ko kayo ng motor para may magamit kayo? Kuya mo kasi, di pa niya binabalik yung motor. Kailan pa? Kaya pala hindi ko nakikita sa bahay. Anong isang linggo pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin, tay? Kaya ako nga binili sa inyo yun para hindi na kayo nagta-tricycle. Eh alam mo naman ang kuya mo. Pag sinabihan mo, siya pa ang galit. Sige tay, ako na lang mamaya kakausap kay kuya. Sige na, sige na. Uwi na tayo. Kuya, Oh, napadalaw ka. balik mo na sa akin yung motor. Wala na kasing magamit si tatay. Ay, yung motor ba? Sira eh. Hindi ko pa napapaayos. Ano ba naman yan? Bakit anong sira? Kung di pa ako pumunta dito, di mo pa sasabihin sira. Ayaw kasing mag-start. Eh, busy naman ako sa trabaho kaya nakakalimutan ko sabihin sa'yo. Hiniram mo ng buo, tapos hindi mo man lang mapagawa. Akin na yung motor, ako na lang magpapagawa. Sa susunod, kung di mo kayang ipaayos, huwag ka namang hiram. Ang kulit mo naman. Hindi ka ba makaintindi? Busy nga ako sa trabaho kaya hindi ko mapaayos yung motor mo. Kasi nananahimik yung motor sa bahay, tapos kukunin mo. Kaya ako nga binili yung kay tatay para may magamit siya, hindi para sirain mo. Akala mo naman kung sino ako makapagsalita. Hayaan mo, babayaran kita. Kung magkano man yung mga gastos mo dyan sa motor. Hindi na. Tapos kapag kinapos ka, hihingi ka din kay tatay. Sumusobra ka na! Puro ka kasi abang. Ang hilig mo kasing ipagyabang yung mga gamit na hindi naman sa'yo. Oo anak. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? Anong sabi ng kuya mo? Ayun. Kaya pala hindi niya sinusoli dito yung motor. Sira pala. Hayaan mo, kunin ko na lang mamaya doon yung motor para mapaayos. Nakakainis kasi yan si kuya. Ang hilig kasi umiram ng gamit tapos kapag nasira, ayaw niya ipagawa. Hayaan mo. Sa susunod, pag nagawa yung motor, hindi ko na ipapahiram sa kanya. Hindi pa kasi nagbabago yan si kuya. Nagkapamilya na nga siya, mayabang pa rin. Di ka na nasanay sa kuya mo. Ganyan na yan, dati pa. Katulad na lang ng mga gamit ko. Basta na lang niyang kukunin kahit hindi siya nagpapaalam. Tapos kapag binawi ko yung mga gamit ko, siya pa yung galit. Sasabihan pa akong madamot. Naiingit lang siguro yung kuya mo. Kasi hindi siya nakakabili ng gamit niya. Alam mo naman, may pamilya siya. Hindi naman siya dapat mainggit.
Dahil hindi naman ako naging madamot sa kanya at sa pamilya niya. Alam mo anak, ikaw na lang magpasensya sa kuya mo. Ikaw naman yung nakakaluwag-luwag. Ganun na nga po yung ginagawa ko, Tay. Tay, nandun ba si Christian sa loob? Ako, wala yung kapatid mo. Maupo ka muna dito anak. Bukas pa yung uwi ng kapatid mo. Bakit? Nakita ko kasi meron siyang bagong sapatos. Pinost niya sa Facebook niya kagabi. Hiramin ko sana. Yun ba? Ako, hindi pa sinusot ng kapatid mo yon. Baka pag kinuha mo, magalit yon. Sabihin mo na lang na hiniram ko. Meron kasi akong lakad bukas. Dapat, tawagan mo muna yung kapatid mo. Ayaw pa naman niya yung ginagalaw yung mga gamit niya. At tawagan ko na lang siya mamaya pag uwi ko sa bahay, Tay. Basta, sinabihan kita Andun sa ibabaw ng cabinet niya, yung sapatos niya. Sige, Tay. Salamat. Sige. Ayos. May mapiplex na naman ako mamaya. Tay, nakuha ko na! Una na po ako! Sige anak! O anak, may hinahanap ka yata. Ano ba yon? Nakita mo ba yung sapatos ko, Tay? Alam ko, doon ko lang sa kwarto nilagay yun. Yun ba? Hindi ba tumawag sa'yo yung kuya mo? Kinuha niya yung sapatos kanina dito. Bagong bili ko lang yun, Tay. Dapat hindi kayo pumayag na kunin na lang basta-basta ni kuya yung gamit ko. Sabi kasi ng kuya mo, tatawagan ka niya. Hindi hindi siya tumawag sa akin. Bakit? Saan daw niya gagamitin? Sabi niya, mayroon daw siyang lakad mamayang gabi. Si kuya talaga. Ang hilig kumuha ng gamit ko. Tapos hindi man lang siya nagpapaalam sa akin. Ano ka ba? Isusuli rin naman ni kuya mo yan. Mabuti sana kung isusoli nga. Kung hindi pa ako pupunta sa bahay nila, wala na siyang balak ibalik sa akin. Hayaan mo na. Alam mo naman na hindi nakakabili ng gamit ang kuya mo. Kaya nanghihiram na lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin, Tay. Ang sa akin lang, magpaalam naman siya. Inuuna pa siyang gumamit kaysa sa akin. Sige na, hayaan mo na. Tay, O anak, sabi mo tatawagan mo yung kapatid mo tungkol dyan sa sapatos na yan. nakalimutan ko kasi, Tay. Nandiyan ba siya ngayon? O kuya, mabuti naman at naisipan mo pang ibalik yung sapatos ko. Nakalimutan ko lang dalhin. Isang beses ko lang naman yan sinuot. Mas nauna ka pang nagsuot. Ako yung bumili tapos ikaw yung unang gumamit. Di ka kasi marunong magpaalam. Ay, hindi mo ba nasusuot? Akala ko kasi nasuot mo na, kaya hiniram ko. Di ka muna kasi nagtatanong. Basta kuha ka na lang. Anong hindi? Nagsabi ako kay tatay. Sabi mo kasi tatawagan mo yung kapatid mo bago mo gamitin. Oo nga, bakit si tatay yung sinisisi mo? Bakit sa kanya yung sapatos? Ikaw talaga, para sapatos lang. Ang damot mo talaga. At ako pa talaga yung madamot. Ang dami kong sapatos dyan sa loob tapos ito pang bago yung kukunin mo. Ang hilig mo kasi magyabang sa mga kasama mo kahit hindi naman sa'yo. Ikaw sumusobra ka na, ha? Tumigil na kayo! Malit lang na bagay pinagtatalunan nyo! Ito kasing si Christian Ang daming sinasabi. Makaalis na nga. Gusto kasing pumormo, wala nang pambili. Anong sinabi mo? Ayos ka magsalita. Bakit? Totoo naman, di ba? Nangilig mong pumorma ng mga gamit kahit hindi naman sa'yo. Ikaw sumusobra ka na, ha? Kung hindi na ako nagkapamilya, kaya ko rin bilhin yan. Bakit? Kasalanan ko ba na hindi mo nabibili yung mga gusto mo? Kasalanan mo yan kasi nag-asawa ka agad na maaga. Iyabang mo talaga. Tumigil na kayong dalawa! Kung mag-away kayo, parang wala ko sa harapan nyo! Sige, magpatay na kayo! Ikaw rin! Umuwi ka na! Ikaw, tumigil ka na! Tay, galit po ba kayo sa akin sa nangyari kahapon? Sorry po. Huwag mo nang isipin yun. Alam mo, nalulungkot lang ako dahil dalawa na lang kayo ng kuya mo. Tapos, hindi pa kayo magkasundo. Sumusobra na po kasi si kuya. Saka hindi ko na po kasi mapigilan yung sarili ko noon. Kaya nasabihan ko po siya ng hindi maganda.
Naawa ko sa kuya mo. Di ba sinabi ko sa'yo, mas inuuna niya yung mag-ina niya, kaya hindi siya nakakabili ng para sa kanya. Pero dapat kasi tay, magbago na siya. Hindi naman pwede na ako palagi magpapasensya sa kanya. Alam ko naman yun, anak. Hayaan mo, kakausapin ko ang kuya mo para maiwasan yung pagtatalo niyong dalawa. Sige po tay, kayo pong bahala. Alis po muna ako. Punta po pala ako kila Ray. Hiramin ko po muna yung motor. O sige, magdahan-dahan ka. May tagas pa naman yung preno. Hindi ko pa napapagawa. Sige po tay, ako na pong bahala. Dadaan ko po mamaya sa mekaniko. O sige, mag-iingat ka. Sige po. Anak! Anak! Oh, bakit tay? Ba't nagmamadali ka? Yung kapatid mo na disgrasya, sabi ng doktor, kailangan daw masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Ha? Tara tayo, bilisan natin. Oh, dahan-dahan. Salamat po tay. Tay, pwede nyo bang iwan muna kami ni Kuya dito? So, sige, may iwan ko muna kayong dalawa dyan. O ano, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako kuya. Medyo nahilo lang ako konti. Salamat pala kuya. Dahil sa'yo nadugtungan ulit yung buhay ko. Ano ka ba? Di ba magkapatid tayo? Kaya tutulong ako sa abot na makakaya ko. Salamat talaga kuya. Kahit nandami kong masasakit na sinabi sa'yo, hindi ka nag-atubiling tulungan pa rin ako. Ako ngayon dapat humingi ng tawad sa'yo eh. Alam ko naman na mali yung ginagawa ko sa'yo. Pero ang totoo niyan, naiingit talaga ako sa'yo. Kasi ikaw, nabibili mo lahat ng gusto mo at nakakatulong ka pa kay tatay. Samantalang ako, simula nung nag-asawa ko, hindi ko na nagagawa yun. Hindi ko nga mabilan yung sarili ko dahil yung sweldo ko sapat lang sa mag-ina ko. Huwag ka na mag-alala kuya. Ako nang bahala kay tatay. Mag-focus ka lang sa mag-ina mo. Saka hindi naman kita pinagdadamutan sa mga gamit ko. Ayaw ko lang talaga na hindi ka nagpapaalam sa akin bago mo gamitin. Hayaan mo, hindi na talaga maulit yun. Sa susunod na bili mo, dapat dalawa na para tagisa na tayo. Si kuya talaga. Pero alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Dahil mas inuuna mo pa yung mag-ina mo kaysa sa sarili mo. Kaya ikaw, huwag ka munang bubuo ng pamilya. Siguraduhin mong handa ka na talaga. Huwag kang tutulad sa akin. Hindi pa naman ako mag-aasawa kuya. Kailangan ko munang magpagaling.